You're my son's wife? Kaharap ko ngayon ang ama ni Rafael. Tila may nagtatakbuhang kabayo sa dibdib ko sa kaba. Masyadong seryoso mukha nito at mahahalatang pagiging strikto dahil sa mga gitling sa noon nito na tila laging nakakunot. Walang duda dito nagmana si Rafael. It's Saturday today, kaya nandito ang kambal sa bahay habang si Rafael naman ay umalis. Hindi ko naman tinanong kung saan ang lakad nito. Hindi ko naman ugali ang usisay ng bawat kilos nito. Naglalaro ang kambal habang gumagawa ko ng cookies nang dumating sila. Nagulat pa ako sa biglaan nilang pagdating pero naging mainit pa rin ang pagtanggap ko sa kanila, lalo na at magulang sila ng asawa ko. Kinakabahang tumango ako. And they are your sons? Anak mo sa pagkadalaga, hindi ba? Napaangat ang tingin ko dahil sa tanong nito. Nagtatakang tabingin ako sa kanya. I already investigated you, so don't wonder why. I know. Tumango ako. Sa yaman at kapangyarihan na meron, hindi na talaga nakapagtataka na malaman nito ang lahat ng gusto. It's okay. I understand, sir. Dad. Call me Dad. Muli ako napatingin sa kanya. Akala ko ba ayaw niya sa akin dahil may mga anak ako? Mali ba ang pagkakaintindi ko? Sa mga napapanood ko kasi palaging tumututol ang mga magulang na lalaki kapag nalaman nilang disgrasyada ang napangasawa ng anak nila. Ang iba'y naglalabas pa ng milyones para hiwalayan ang anak nila. Pinilig ko ang ulo ko. Nahawa na ako kay Margarita kung mag-isip. I thought, you don't like me? Hindi pa rin mawala ang kaba sa dibdib ko kahit na alam kong tanggap na niya ako. Did I say that I don't like you? No, sir. Dad. Muling pagtatama nito. Dad. See? It's not hard to call me Dad. I am not stupid. Alam ko na anak mo sila sa pagkadalaga, pero hindi ibig sabihin noon na hindi na rin sila anak ng anak ko. Bigla ako napatingin sa kanya ng tuwid dahil sa sinabi niya. Lumungon ito sa mga anak ko na masayang nakikipag-usap sa lola nila. Their faces are enough proof that they have Mercado's blood. They inherited our handsome genes. I think I need to praise Rafael for that. He did a good job. Nasa tono ng boses nito ang pagmamalaki. Hindi ko alam kung ano irare ako sa mga sinabi niya. Nakahinga ako nang maluwag dahil tanggap niya ako pero kinakabahan din ako dahil maging ito'y pansin na si Rafael ang totoong ama ng kambal. Thank you, sir. But your son didn't know the truth yet. Pag-amin ko, hindi pa alam na Rafael ang totoo. Inako lang niya ang kambal dahil asawa na niya ako. Kung alam ng ama nito ang totoo, maaaring anumang oras malaman na rin iyon ni Rafael at natatakot ako sa magiging reaksyon niya. I doubt it. Ngumiti ito na para bang may naalala. May gusto pa sana akong itanong pero nakita kong tumayo ang mama ni Rafael at lumapit sa amin. Darwin, are you scaring our daughter-in-law? Tanong ng asawa nito habang tila pinapagalitan ng asawa sa mga tiyi pinupukol nito. Binigyan ako nito ng ngiti. Hindi po. Iha, I know this is sudden but can we borrow the kids? Papasya lang namin. I promise. Last time that I will visit them but this old man forced me to go with him abroad. Hinawakan nito ang aking mga kamay habang humihingi ng permiso. Tila sinisisi din nito ang asawa kung bakit hindi na ito nakabalik mula noong unang beses na nagtungo ito rito sa bahay. Sure man, pagpayag ko. Hindi ko ipagdadamot sa kanila ang anak ko dahil alam ko naman na hindi nila ito pababayaan. Isa pa, nakikita ko na masaya ang kambal. Thank you! Masayang saad nito at lumingon sa mga anak ko. Kids, wanna go out with Mamita today? Yes! Sabay na sagot naman ang kambal. Mabilis na tumakbo ang kambal sa kwarto nila para magpalit ng damit. Natatawang sunundan naman ito ng mamita nila. Welcome to the family. Next time, go to our house. Bring your husband, who didn't even bother to go home. We will have a formal welcome party for you. Muling saad ng matandang Mercado. I will. We will, Dad. Nakangiting tugon ko. Masaya ako, at least wala akong problema sa side ni Rafael. Tanggap ako ng mga magulang niya. Pakiramdam ko mali ako na sabihin ko noon na bad news si Rafael sa buhay ko. Dahil sa mga nangyayari, swerte ako na dumating siya sa buhay ko. Swerte ako na siya ang ama ng anak ko at ang lalaking pinakasalan ko. Aksidente man ang lahat, maaari man ako may masaktan kapag lumabas ang totoo, pero hindi ko may kakailang mas marami magandang bagay na naidulot ang pagdating niya sa buhay ko at sa buhay ng kambal. Nakangiting nakatanaw ako sa papalayong sasakyan ng mga magulang ni Rafael kasama ang mga anak ko. Ako na mismo nagbukas ng gate para sa kanila. Sasarahan ko na sanang muli ang gate nang biglang tumunog ang cellphone na nasa bulsa ko. Hello? Where are you? Can we meet? Tanong na Maan mula sa kabilang linya. Sure. Mabilis na pagpayag ko.
Wala naman ang kambal at wala din si Rafael kaya pwede akong umalis. I'll send you the address. Okay. Saad ko bago ibinaba ang tawag at tuluyang isinara ang gate bago pumasok ng bahay para magpalit. Nagkita kami ni Maan sa isang coffee shop. Nag-taxi lang ako ngayon. Hindi ko ginamit ang kotse ni Rafael dahil minsan feeling ko agaw pansin ito masyado. Tila malalim ang iniisip ni Maan habang nakatingin lang sa labas ng coffee shop at hindi napapansin ang presensya ko. Hey! Agaw ko sa pansin niya. Napatingin naman ito sa akin. Are you okay? Umupo ako sa tapat niya. Yes, I am just bored. You know, I miss the old times when I'm calling you for nothing and you will know that you're busy but you still always came. Nakangiting saad nito. Tila inaalala nito ang nakaraan. Napangiti din ako dahil sa sinabi niya. I am really busy but you're my best friend. Hindi kita kayang tiisin. Where are your twins? Bakit hindi mo sila kasama? They go out with my husband's parents. Biglang kumunot ang noon nito. Husband? You're already married? Tumango at ngumiti ako sa kanya pero hindi ko alam kung pilit ba iyon o hindi. Yes. I thought you just got pregnant out of wedlock. Oh, I'm sorry. My bad. That's true. Kaya nga ako pinilayas ni Dad. I got pregnant. But you're married now. To whom? Nanginginig ang labi na nagsalita ako. To Rafael. Nakita ko kung paanong natigilan sa Maan dahil sa sinabi ko o mas tamang sabihin dahil sa pangalang nabanggit ko. Inaasahan ko na iyon. Rafael? You mean the Rafael that I knew? My ex? Hindi makapaniwalang tanong nito. Napatakip pa ito ng bibig habang ilang beses na napakurap. Yes. How? I also don't know. He just got drunk. Then one day, he appeared in my office and declared that we are married. Yun naman talaga ang totoo nangyari. At least sa part na iyon, hindi ako nagsisinungaling sa kanya. You mean... Wait. Tinaas pa nito isang kamay upang pigilan ako magsalita. Let me observe it first. You two got married while you were drunk? Marahan akong tumango sa kanya at lalo naman ito nagulat sa nakumpirma. Tila hindi ito makapaniwala sa nangyari kung paano kaming nakasal na dalawa ni Rafael. I can understand if you are angry. I broke our code. I married your ex. I'm sorry. Nakayukong saad ko. Tanggap ko kung magagalit siya sa akin. Kung tuluyan na siyang magalit sa akin. Pinakasalan ko ang lalaki minsan ay minahal niya. Yung lalaking alam ko na pinangarap niya noong makasama habang buhay. Bigla itong natawa kaya napaangat ako ng tingin. Nakangiti ito habang nakatingin sa akin. Naiiling-iling ito pero nakangiti ito. Ano ka ba? It's okay. Rafael and I broke up years ago. Hindi rin naman nagtagal ang relasyon namin. Di mo naman siya inaahas sa akin kaya wala kang dapat na ipag-alala. Hindi ako galit. Nagulat lang ako. Nakangiti ito habang nagsasalita. Hindi ka galit? Nag-aalangan pa rin ako. Hindi ko alam kung totoo bang hindi siya galit o itinatago lang niya. Umirap ito sa akin. Hindi. Walang rason para magalit ako. But I am more worried about you. Huh? Rafael is the most stubborn man that I knew. Matigas at madaling uminit ang ulo. He is short-tempered. He's a boss and always act like one. Sabi mo nga aksidente lang na kinasal kayo dahil lasing ka. Hindi kami na maltrato ng ugok na iyon. Bakas ang concern sa boses nito. Tila mas iniisip nito ang kapakanan ko kasi sa nagawa ko. No, he is hard to read sometimes but he is nice. Yes, he is bossy but I understand him. Naintindihan ko naman talaga sa Rafael. Minsan may pagkabossy talaga ito pero dahil masyado lang itong overprotected. You mean, tanggap mo ng kasal kayo? Hindi ka ba lang nagkaroon ng violent reaction nang malaman mong kinasal kayo nang wala ka sa tamang wisyo? Iniiling nito ang ulo habang matamang nakatingin sa akin na parabang sinusuri ako. I bit my lower lip. I did. Noong una hindi ko matanggap na kasal na kami. But after what happened to my boutique, I left without a choice. Why? What happened? Nasunog ang boutique na pagmamayari ko. What? Oh, goodness heaven. Ang dami na nangyari sa buhay mo at wala akong kaalam-alam. Kaibigan mo ba talaga ako? Nasa hibig nito ang pag-aalala at pagtatampo kaya medyo kinabahan ako. Ngayon, you are my best friend. Alam mo yan. I'm sorry kung umalis ako noon nang walang paalam. Sorry kung nang bumalik ako yung sawa ko ng ex mo. Sorry kung ang tingin mo sa akin ay naglihim ako sa'yo. Marami akong dapat na ihingi ng tawad sa kanya. Hindi lang ang mga sinabi ko, maging ang unang kasalanan ko na hindi ko pa rin kayang aminin sa kanya. Kung napatawad niya ako sa pagpapakasal ko kay Rafael,
Hindi ko alam kung mapapatawad niya ako kapag nalaman niyang ito ang ama ng kambal. Dahil na mangyari iyon, sila pa ring dalawa ni Rafael. Aksidente man pero hindi ibig sabihin lusot na ako. Stop saying sorry. Basta wag mo nang uulitin dahil kapag naglaho ka na namang parang mula, friendship over na talaga tayo. Pagbabanta nito at iniikot ang cup na nasa harapan niya na may lamang cappuccino. Hindi ko na uulitin. Pangako. Tinaas ko pa isang kamay ko bilang panunumpa. Dapat lang. Nanatili pa kami na ilang sandali sa coffee shop bago ako nito niyaya mag-shopping. Sumama na lang ako sa kanya kahit wala naman akong bibilihin. Paraan na rin ito para makapag-bonding kaming dalawa. Sa tagal naming hindi nakita, na-miss kong gumala kasama siya. Aren't you going to buy anything? Nagtatakang tanong ni Mea na makalabas kami sa huling store na pinasukan namin. May mga hawak na itong paper bags, habang ako naman ay walang dala kahit na isa. Wala naman ako maisip na bibilihin. Simpleng sagot ko. Bigla ako nitong hinila papasok sa lingerie store. Kumuha ito na isang sexy lace lingerie night dress. Tinapat nito iyon sa akin na para bang tinitingnan niya kung kasya iyon sa akin. Kumuha ito ng black, red at blue color. Here, you need this. Huh? You need to be sexy. Learn to be at this. Kumindat pa ito bago ngumiti sa akin. Mariin akong umiling. No, di ko kaya magsuot ng mga ganito. Binalik ko ang mga pagkakasabit nang ibinigay niya sa akin mga nakahangon na lingerie pero kinuha ulit niya iyon. No, you have to wear this. Make your husband drool. Anito at pinilit na kunin ang mga hawak niya. Napipilitan naman akong kunin yun sa kanya. Napapangiwi ako habang tinitingnan ko ang mga ito. See-through na may mga lace lang sa laylayan at bandang chest. Pakiramdam ko magkakapulmonya ako kapag sinuot ko ito. Nakakahiya. Pakiramdam ko kita ng buong kaluluwa ko kapag sinuot ko to. Reklamo ko habang hawak-hawak ang lingerie na kahit kailan ay hindi ko yata makakayang suotin. That's exactly the purpose of that. Ipakita ang kaluluwa ng ang mga mata ng iyong asawa ay lumuwa. Hindi ko alam pero parang bagay sila na magsama ni Margarita. Pareho ang takbo ng utak nila at pareho din sila minsan kong manalita. Bakit ba ganito mga kaibigan ko? Mga masyadong dare na nais ipagawa sa akin. Huwag mo kong utuin. Baka sarin lang ako ni Rafael kapag nakita niya suot ko ito. At baka bago niya ako makita namatay na ako sa kahihiyan. Pagrereklamo ko, na-imagine ko na ang mga ngisi ni Rafael. Mas mabuti pang kainin na lang ako ng lupa kaysa asarin lang ako nito. Naku heaven, hindi yan. Saksi ka naman kaya wala kang dapat na ikahiya. Minsan kung gusto mo maging sunod-sunuran sa'yo, lalaking gusto mo, dapat matuto kang akitin siya. Promise, effective yun. Sul-sul pa rin ito. Pero, wala na pero-pero pa. Bilhin mo yan. Malay mo magamit mo in the future. Kaya wag ka nang kumontra. Wala na ako nagawa na itulak ako nito papuntang counter. Nahihiyang inaabot ko pa sa cashier ang hawak ko ng mga nightwear para iskan nito ang price. Matapos namin lumabas ng store ay biglang nagring ang cellphone ko. It was Rafael. Nag-aalangan pa nga ako sagutin niyon dahil si Mea na kasama ko. Is that your husband? Anito habang nakasilip sa cellphone ko. Tumango ako sa kanya bago sinagot ang tawag. Where are you? Yun agad ang bungad nito matapos ko sagutin ang tawag. Wala man lang hello. Mall? Why? Wait for me. I'll fetch you. Hindi na ako nakasagot dahil binabana nito ang tawag. He's still the same. You always ended ako. Nakasimangot na saad ni Mea nang makita nitong patay na ang tawag ni Rafael. Well, what did you expect? Natatawang saad ko na lang. Nasasanay na ako sa ganoong ugali ni Rafael. Kailangan mo na talaga isuot yung pinamili natin para next time, siya naman ang mapasunod mo. Mehan! Naskandalong saad ko pero kumindat lang ito at nauna nang maglakad. Do you want me to send you? Tanong ni Mea na makalabas na kami ng mall. Nandito kami sa entrance ng mall at nakatayo lamang habang bitbit ang mga pinamili namin. Actually, isang paper bag lang ang dala ko kumpara sa kanya na may tig-tatlong hawak sa magkabila ang kamay. Ngumiti ako habang umiiling. Hindi na, parating naman na siguro si Rafael. Alanganin tanggi ko sa kanya. Nailang pa rin ako tuwing babanggitin ko ang pangalan ni Rafael sa harapan niya. Hindi rin nakalampas sa mata ko ang panandali ang pagtaas ng kanyang kilay. Pakiramdam ko'y kinakabahan ako palagi kapag pinag-uusapan namin si Rafael. Kahit na umaakto siyang ayos lang na asawa ko ng ex niya at nagawa pa niya akong pabilihin ng sexy night dress para akitin daw umano ito, may nararamdaman pa rin akong tensyon. Susunduin ka niya? Tumango ako. Bahagya itong natawa. That's you. He never did that to me before. Hindi ko alam ang sasabihin ko dahil sa sinabi niya.
Nakaramdam ako ng awkwardness dahil sa pahayag niya. Ganito ba talaga ang pakiramdam once you commit to your best friend's ex? Parang kilalang kilala kasi niya si Rafael kapag nagsasalita siya kahit matagal na silang wala. Hindi ko alam pero naiilang talaga ako kahit na tila baliwala lang kay Mayan ang sinabi niya. Kaya siya tumawag kasi susunduin niya ako. Pwede naman ako mag-taxi na lang pauwi gaya ng ginawa ko kanina. Ang kaso hindi ako binigyan ni Rafael ng oras para tumanggi nang tumawag siya dahil agad niya akong pinagbabaan. Oh, is that so? Oh, go ahead then. Anito pero bago pa ito makaalis para pumunta sa sakyan nito ay may kotseng tumigil sa tapat namin at bumaba mula roon si Rafael. He's still in his suit. Halatang kagagaling lang nito mula sa trabaho. Wife, anito at lumapit sa akin. Kumalik pa ito sa pisngi ko kaya mas lalo akong nailang dahil nakita ko ang mga mata ni Mea na nakatingin sa amin. Kumunot ang noo nito nang makita ko sino ang kalapit ko. Mean? Nagtatakang tumingin ito sa akin bago muling tumingin sa kaibigan ko. She's my best friend. Sad ko upang sagutin na nagtatanong niyang tingin kung bakit magkasama kaming dalawa. Siguro hindi nito inaasahan na kasama ko ang ex niya. Mas lalo na at best friend ko pa ito. Tumango lang naman ito pero hindi nagkomento. Nanatiling blanco ang ekspresyon ng mukha nito. Long time no see. Bati ni Mean dito. Tumango lang namang muli si Rafael dito pero hindi ito nagsalita bago muling bumaling sa akin. Let's go. Anito't pinagbuksan ako ng pinto ng kotse. Mean, una na kami. Paalam ko sa kaibigan ko bago sumakay sa sasakyan. Ngumiti lang naman ito at bahagyang kumuway sa akin. Nakita ko pa siya mula sa side mirror na nanatiling nakatayo sa harap ng mall habang papalayo kami ni Rafael. Nakasunod ang tingin niya sa amin. Tahimik lang si Rafael habang nagmamaneho. Nakatutok ang atensyon nito sa manibelang hawak. Hindi mo na sana ako sinundo. Kaya ko namang umuwi mag-isa. Pagbabasag ko sa katahimikan. Alam kong tahimik siya pero nasanay na kasi akong may sinasabi siya kapag kaming dalawa magkasama. Napapansin ko iyon. Nagiging madaldal siya kapag ako ang kaharap pero ngayon ay wala itong imik. Tila ba seryosong-seryoso ito habang nagmamaneho? We didn't use the car. Ago, pansin kasi palagi yung kotse mo. Nakalabing saad ko. Bakit kasi puro luxury ang pagmamayari nito? Kaya nagmumukha ako mayaman kapag binamaneho ko iyon. Nasanay na kasi ako sa kotse kong mumurahin at second hand noong nasa San Antonio pa lang kami. What's that? Kunot daw ang tanong nito nang tumingin sa shopping bag na kip-kip ko sa kandungan ko. Wala, dress lang. Sagot ko at hinigpitan ng hawak ko sa paper bag. Sana lang talaga huwag na siyang magtanong pa ng kung ano-ano dahil nakakahiya kapag nalaman niya kung ano ba talaga ang laman ng hawak ko. Kasalanan nito ni Mean. Pinilit niya akong bumili kahit na hindi naman ako nagsusuot ng mga ganito. Muli nitong sinulya pa ng paper bag pero hindi ito nagkomento. Kaya nakahinga na ako ng maluwag. Pagdating talaga sa bahay, itatago ko itong maigi para hindi niya makita dahil nakakahiya. Mean is your best friend? Saan dito? Habang salubong ang kilay. It is more a comment than a question. Tumango ako sa kanya kahit hindi naman siya nakatingin sa akin. Yes, we've been friends since college. Did we meet before? Sumimangot ako dahil sa tanong niya. Alam kong matagal na iyon pero hindi talaga niya natatandaan na minsan na kami nakita. Samantalang ako hindi ko manilimutan ang poker face niyang mukha ng gabing iyon. You didn't remember? Mean once introduced you at me. Actually, not just you, but also your three friends. Kumunot ang noon nito tumingin sa akin. Tila ba inaalala nito ang sinabi ko. So, you knew? That she's your ex? Yes. Since when? Since the very beginning. Is that the reason why you don't want me at first? Bakit? Gusto na ba kita ngayon? Tanong ko bago sumilay ang ngiti sa akin labi. Mukhang naasar naman ito. Masungit na tumingin ito sa akin. Wife. Nagbabanta ang tono nito. You are my best friend's ex. You dated her before. We already met before and you ignored me that time. Kunwari nagtatampong saad ko. I didn't ignore you. I'm not just in the mood to say hello. Napaharap ako sa kanya dahil sinabi niya. Ang antipatiko niya. Blankong tumingin lang siya sa akin. You had a straight face that time. You even suddenly left and you seemed angry. Pag-alala ko sa itsura niya noon, naalala ko pa na mapatingin kami lahat sa kanya noon dahil sa biglaan niyang pagtayo na tila galit. Because you were laughing with my friends, but you are avoiding my eyes. Tila may galit na saad nito. Ha? Pero hindi na ito sumagot at bumaba na ng kotse. Nasa bahay na pala kami.
Hindi ko na malayan dahil nasa kanyang atensyon ko. Bakit parang kasalanan ko nangyari noon? Ako ba talaga ang hindi namansin? Paano ko siya papansinin? Ang gusto ko nga gawin noon ay tumakbong palayo sa kanya dahil natatakot akong makilala niya. Pero wait, natatandaan niya? Rafael's POV. Roy Galvez. I look at him when he cleared his throat. 30 years old, boy, and what kind of report is that? Are you also going to report me his vital statistics? I asked with sarcastic tone. He smirked and opened the folder he is holding. Chill, I just want you to meet your rival. I want to shut him dead now. He is too irritating. Oh, relax. I am not your enemy here. He is Heaven's ex. It was her father who introduced them to each other. They dated for a year, but he cheated on her, and Heaven disappeared. If he is the one who cheated on my wife while he is still bothering her, is he looking for his graveyard? I want to punch that man for him to realize that he was wrong for hurting my wife. And his business? He is the sole heir of Colvest merchandise. He is rich, but not rich as you. Decline all of their proposals. They want to be the supplier of Mercado's property. I won't work with them. And if you can buy stocks from their company, buy it. The bigger the stocks, the better. Wait, it's not my job. It's Cohen's job. Reklamo nito. Did you see Cohen? He's still in San Antonio. Exactly, that's why it is you who I'm asking you to do it. Okay. Troy said without a choice. You can leave now. I'm still busy. Don't kid on me. You're just busy watching your wife in the monitor, bro. He teased. So? He shakes his head and starts to leave, but he stopped before he could open the door. You look idiot when you're smiling alone. Then he leaves like flash before I could throw him the cup that I am holding. Cohen's POV. Heto na. May utos pa po ba kayo, kamahalan? Nakangiti pero masama naman ang tingin na tanong sa akin ni Margarita. Tila umuusok ng ilong nito sa inis habang ilang beses na nagpapabalik-balik sa opisina ko. At first, I asked her to buy me a coffee, then a sandwich, and now a whole meal. Iniusog ko papalapit sa kanya ang binili niyang pagkain. Ang tagal mo, nawala na ako ng gana. Ikaw nang kumain yan. Nakita ko kung paano tumirik ang mata niya sa sobrang asar. Lantaran talaga niya ipinapakita sa akin ang pagkaasar niya. Ayoko, mas wala akong ganang kumain dahil sa'yo. Ang arte-arte mo. Singhal nito. Margarita, I am your boss. How can you shout on me? Kunwari ay galit na side ko pero ang totoo ay natatawa ko. Masyado kasi siyang pikon kahit simpleng pang-aasar lang. And I am just your assistant, sir. Not your slave. Pinagdiinan talaga nito ang salitang sir habang masama pa rin ang tingin sa akin. Siya lang ang assistant na kilala ko na mas matapang pa sa amo. When Rafael said that he will give me an assistant before, I disagreed. I can work alone, but he insisted. I am a corporate lawyer pero nandito ako sa San Antonio dahil ako ang namamahala ng pagpapatayo ng bagong mall at nakikipag-usap sa mga engineers tungkol sa plano. Minsan talaga hindi ko na alam kung ano ang talagang trabaho ko dahil kay Rafael. Kung ano-ano kasang iniuutos sa akin pero ayos lang. Sa laki ng sweldo ko wala na akong time para magreklamo. Saka exciting naman pala magtrabaho dito sa San Antonio dahil sa masungit na kaibigan ng asawa niya. Kainin mo na yan. At huwag kang lalabas ng opisina ko hanggat hindi mo nauubos. Nagdadabog na umupo ito sa sofa at sinimulang ilabas ang pagkain binili. Magpapabili tapos hindi man pala kakainin. Pinagod lang ako. Rinig kong bulong nito. Napangiti ako pero muli kong ibinalik sa pagiging seryoso ang mukha ko bago siya tanungin. May sinasabi ka ba, Miss Mondasa? Binigyan ako nito ng peking ngiti. Wala, sir. Sabi ko salamat. Salamat dito sa pagkain. Napakabait niyo talaga. Kaya nga swerte ka kasi akong amo mo. Nakangising saad ko. Umakto itong nasusuka pero nang mapansing nakatingin ako sa kanya ay muling umiti sa akin at sumubo ng pagkain. Pinanood ko lang ito hanggang sa matapos kumain. Sinaid talaga nito ang kanin at beef tapa na may itlog na binili nito. Nag-breakfast naman na talaga ako pero siya napapansin ko na lagi nagmamadaling pumasok at tanging kape lang ang iniinom kaya pinabili ko siya ng almusal kahit busog pa naman ako. Pero sa kanya talaga iyon. Tapos na ako, sir. Pwede na ba akong lumabas? Tumanguna lang ako sa kanya bilang sagot. Kinuha ko ang cellphone ko nang makalabas na si Margarita at tinawagan si Rafael.
What is it? Diretsong tanong nito. Hindi talaga uso ang hi at hello dito kapag sumasagot ng tawag. There is a man that caught in a CCTV near in the area before the fire started. And based on my research, he was always there watching your wife. Man? Maybe he did a fire. But the one behind him is a woman. It's clearly stated on the messages. Unless that guy is a gay. And what? And what you? Natatawan dugtong ko dahil hindi nito matuloy ang sasabihin. Narinig ko pa ang malutong na mura nito mula sa kabilang linya. Not me, but Calvin Jocrasis. What do you mean? There are two possibilities who is the man that the sender pertaining in the message. Me or Calvin? He explained. I can even sense bitterness when he mentioned Calvin's name. I don't think it is Jocrasis. He is the one chasing your wife, and according to you, heaven always rejected him. But Cassandra Fortunato saw it different. Is she one of your suspects? There is a chance, but we still need a proof. He has a point. We can't just simply point a finger to anyone unless we have solid evidence. Don't worry, I am already watching her. Good. I'm still busy. Call me when you have a progress in your investigation. And without saying goodbye, he ended the call. I look at the three photos I am holding. Calvin Jocrasis, Cassandra Fortunato, and the guy caught in the CCTV. Bakit pakiramdam ko may nalampasan kami detalye? Sino ba talaga ang hiyam na tinutukoy sa mensahe? Si Calvin na pilit hinahabol sa heaven? O si Rafael na asawa niya? Because I am sure the sender is filled with anger and envy in her heart for heaven to Heaven's POV. This is your house? Wow! Mean said when she entered the house. Nagulat na lang ako nang tumawag siya at sinabing gusto niya akong dalawin kaya ibinigay ko sa kanya ang address ng bahay namin. Kababalik lang kasi nito mula Indonesia, mula sa trabaho nito bilang modelo. It's been almost a month nang huli kaming magkita sa mall kung saan pinilit pa niya akong bumili ng lingerie na hindi ko naman tinangkang suotin. May mga dala siyang paper bags ngayon. Inabot niya yun sa akin. Pasalubong ko sa iyo at sa kambal. When I was doing your shopping in Indonesia, naalala kita. Kaya ayan. Tinanggap ko naman iyon. Salamat, hindi ka na sana nag-abala pa. Don't mention it. Where are your twins? Excited na tanong nito at nagpalingalinga sa paligid. They are in the pool. Nagsiswimming sila kasama si Rafael. Sagot ko at nauna nang pumunta sa labas kung nasaan ang mga ito. Sumunod naman si Mean sa akin na naririnig ko pa ang tunog ng takong ng sapatos niya tuwing hahakbang siya. I don't know if it will be awkward dahil nang huling beses na magkita sila ni Rafael ay tila hindi ito masyadong pinansin ng asawa ko. Alam ko na mag-ex sila at hindi ko alam ang dahilan ng hiwalayan nila. Kaya maaaring hindi talaga sila good terms pero ayoko naman sumama na naman ang loob sa akin ni Mean kung sakaling hindi ko siya pinapunta dito sa bahay. Rinig ko ang halakhak ng kambal nang makalapit kami. Hello boys! Agaw pansin ni Mean sa lahat dahilan para mapatingin sila sa gawin namin. Biglang nanahimik ang mga ito at umahon sa tubig. Sina Troy at Seven pero nanatili naman sa pool si Rafael habang hawak ang kambal na parang tukong nakayakap sa kanya dahil malalim ang tubig. Hey man! Long time no see. Nakangiting bati ni Troy dito at naupo sa isang bench. What are you doing here? Seryosong tanong ni Seven habang diretso ang tingin sa kaibigan ko. I am not allowed to visit my best friend? Nakangiti pero nakataas ang kilay na balik tanong ni Mean. Hindi naman na nagkomento si Seven at kinuha na ang towel na ipinatong lang naman ito sa ulo bago naupo at uminom ng juice. Can I join you guys? Nakangiting tanong ni Mean. Nakatingin siya sa pool kung nasaan si Rafael. Nakita ko ang pagtikwas ng kilay ni Troy at ang pagsalubong naman ng mga kilay ni Seven. Tila hindi nagustuhan ng dalawa ang sinabi ng kaibigan ko. Mean, why don't you help me to prepare food for them? Agaw pansin ko kay Mean. She's my best friend but I don't think it is not appropriate that she will join with the boys to swim, lalo na't napansin ko na tila ayaw din ng mga ito base na sa mga naging reaksyon nila. I don't know if it was just my interpretation or they are really not happy to see her, but even greeted her. So, maybe I just misinterpreted everything. Tumingin siya sa akin habang nakangiti. You can do it yourself, Heaven. I want to swim. Or I can change. You have a swimwear? Tanong ko sa kanya. If she doesn't have, I can let her borrow mine. May mga swimwear kasi ako na hindi ko naman naiisot pa. Yes, in the car.
I'm always a Girl Scout. You can use the first room to the left. Wala sa sariling itinuro ko sa kwarto kung saan pwede siyang magpalit. Ngumiti lang naman ito bago nagtungo sa kwartong itinuro ko. You should not let her do what she wants. Ani Troy nang makaalis na samaan para magpalit ng pang-swimming. You should not let her enter in your house in the first place. Susog naman ni Seven at muling uminom ng juice. May problema ba? Natanong ko na lamang. Nagkibit balikat lang sa Troy bago muling tumalon sa pool. Tumingin naman ako sa kambal. Troy is now helping Ryan to swim habang nakaupo naman na sa tabi ng pool si Ryle at nakayakap sa nakatalikod na si Rafael at pinapanood lang sila Ryan.